Na-realize ko, ang daming taong nagrereklamo, ang daming taong gusto ng mas mataas na posisyon at mas mataas na sweldo, pero hindi sila nabibigyan ng promotion. Bakit? Kasi merong naipipinta sa kanilang trabaho. Na-realize namin sa HR ng aming maliit na kumpanya ay kung sino yung mareklamo ay siya pa yung hindi maganda ang performance. Dahil dito ay sila yung mga nagkakaproblema sa trabaho at nasasangkot sa alitan laban sa mga kapwa nila katrabaho. Pero si Daniel ay kakaiba. Meron siyang solidong integrity dahil ang kanyang ginagawa at sinasabi sa harap ng boss at sa likod nito ay iisa lang. Bakit? Dahil alam ni Daniel na ang kanyang totoong boss ay ang Diyos. Kaya nakikita siya ng boss at ng mga kasamahan niya o hindi, ay ginagawa niya yung trabaho. Itinalaga niya ang sarili na magtatrabaho siya para sa Diyos at hindi para sa tao. Kaya galit na galit ang mga kasamahan ni Daniel sa kanya. Nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leyon. Kaya mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia, batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa. At gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Sabi ng mga kapwa, mga pinuno ni Daniel sa hari, ay mahal na hari, ikaw ay hari na, pero gusto ko pa naming maitaas. Nais ka naming gawing Diyos sa loob ng 1 buwan. Sa iyo lang kami mananalangin at hindi sa iba. Siyempre, nagustuhan ni Dario ang kanilang mungkahi at pinirmahan niya agad ang kautusan. At ito nga ang trap na naset up nila laban kay Daniel. Kaibigan, ikaw din ba ay nakakaramdam na parang natrap ka din sa isang sitwasyon na mahirap pagdesisyonan o susunod ka ba sa mga pinapagawa sa iyo sa trabaho na hindi kalooban ng Diyos o susundin mo ang Diyos kahit natatakot ka sa maaaring mangyari sa iyo? O kaya kahit sa eskwelahan, maaaring ang iyong mga kaibigan ay pinipilit ka nila na mandaya o magpakopya at natatakot ka kasi baka sabihin nila sa iyo na wala kang pakisama. O kaya naman ay sinasabi sa iyo ng boyfriend mo na kayo ay matulog sa isang kwarto at pag hindi mo ginawa ay hihiwalayan ka niya. Sa mga ganitong kaparehas na sitwasyon ay sino ang susundin mo? Praise God! Kasi si Daniel ay nagbigay sa atin ng tamang halimbawa ng pagtugon. At ito yung pangalawang point na kung paano mo haharapin ang problema sa iyong trabaho. Demonstrate dependence on God. Ang ibig sabihin ay aasa ka sa Diyos, magtitiwala at susunod sa Kanya. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Grabe, sabi ba dyan ay nagtago si Daniel at tumakas? O kaya nagtago siya sa silid at nanalangin ng palihim? Hindi, ang sabi dyan, gaya ng nakaugalian ni Daniel, ay nananalangin siya na nakabukas ang bintana sa harap ng Jerusalem. Bakit gano'n na lang ang tapang ni Daniel? Dahil nakadepende ang buhay niya sa Diyos. Lord, gagawin ko ang kalooban mo kasi ito ang nais mo para sa akin at patuloy lang ako na magtitiwala sa iyo. Lord, pipiliin kita kasi sa boyfriend ko kasi alam mo kung anong mas makakabuti sa akin. Lord, ipapakita ko sa kanila na ang loyalty ko ay nasa iyo at hindi sa tao. Gusto kong ipakita sa iyo na ang paggalang at takot ko ay nasa iyo at hindi sa tao. Ipapakita ko din sa kanila na ikaw ang mag-iingat sa akin at ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Kung ililigtas mo man ako, ay salamat at magpupuri ako sa iyo. Kung hindi mo ako ililigtas, ay magpupuri pa din ako sa iyo dahil alam mo ang mas mabuti at magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Alam mo kung bakit ko nasabi na nakadepende si Daniel sa Diyos ay dahil hindi siya tumigil kausapin ng Diyos sa panalangin. At alam ito ng mga kaaway niya. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway nang makita siyang nananalangin. Grabe, sa sobrang consistent ni Daniel sa pananalangin ay alam na alam ng kanyang mga kalaban kung kailan at saan siya huhulihin na nananalangin. Narealize ko na si Daniel ay hindi lang man of integrity, kung hindi man of prayer. Kaibigan, kailan ka nahuli ng iyong mga anak o ibang tao na nananalangin ng regular?
Hindi ko sinabing maging showy ka sa kanila. Kaya lang, ay dahil sa consistent ka sa iyong quiet time, ay alam ng mga anak mo at asawa mo kung saan kanila hahanapin at kung ano ang ginagawa mo sa isang partikular na oras sa araw-araw. Merong isang Kristiyanong sumama sa mga kaibigan na mangisda. Kaya lang ay merong napakalakas na bagyo na bumuhos at malapit na ding lumubog ang kanilang bangka. Kaya yung mga kaibigan niya ay nagmakaawa sa kanya na manalangin na siya. Kaya lang sabi niya ay napakatagal na akong hindi pumapasok sa simbahan at nananalangin. Hindi ko magagawa yan. Pero dahil sa kapipilit ng mga kaibigan ay nanalangin din siya. Sabi niya, Lord, matagal-tagal na din ako hindi nananalangin at humihingi ng kahit ano sa loob ng 15 years. Pero kung tutulungan mo kaming makadao ng ligtas ngayon, ay hindi ulit kita gagambalain ng 15 years ulit. Alam mo, nakakalungkot kasi maraming tao nananalangin sa Diyos pag may emergency lang. Kaya ang nangyayari tuloy sa kanya ay nawawalan siya ng kapayapaan. Bakit? Dahil hindi naman niya kasama ang Diyos sa kanyang buhay. Kaibigan, kung gusto mong maranasan talaga ang pagkilos ng Diyos sa iyong trabaho, pamilya at ministry, ay gawin mong lifestyle ng pakikipag-usap sa Diyos. Huwag mo siyang gawing escape mechanism pag nagkakaproblema ka na. Kung hindi, gawin mo itong consistent habit sa buhay mo at makikita mo na magiging kasiyahan mo balang araw ang paggugol ng panahon sa Diyos.